Welcome sa Gender Radio. Welcome sa Gender Radio. Welcome sa Gender Radio. Ang Gender Radio ay ang community broadcasting program ng UP Diliman Gender Office. Samahan sina Ana, Steph at Cindy para sa makabuluhang tsikahan sa kasarian at lipunan. Maingat na pinapaalalahanan ng mga tagapakinig na ang talakayan sa episode na ito ay maaaring maglaman ng mga sensitibong usapin. Nakakamiss maging bata, yung hindi ka stress sa mga bayarin, sa mga gawain, sa mga desisyong kailangan piliin. Sabi nga, yung freedom at gaan ng buhay. Pero lahat ba ay gugustuhin balikan ang kanilang pagkabata? Lahat ba ay nagkaroon ng kalayaan at nalubos ang kanilang pagiging innocent sa buhay? Yan ang ating pagchichikahan in this episode. Hi, Steph and Cindy! Hello! Hi, Ana! Wait, may tanong ako. Ano yan? Ano ang favorite childhood memory ninyo? Go, Cindy. Ikaw muna. Siguro mas naalala ko yung regular activity ko na favorite ay yung pagpapiano. Matagal kasi ako nag-piano, tapos naalala ko lang na basta yun ang ginagawa ko, masaya ako. Diba? Tapos everyday yan for 2 hours. So, kahit na parang assignment siya, yung 1 hour kasi puro mga piyesa, the other hour na pwede kong tugtugin na kahit anong gusto ko. Yun yung super saya ko. Tapos 7 years ko yun ginawa. 7 years? Ito parang gusto mo lang talaga magpiano or sabi ng parents mo? Gusto ko naman. Oh, So, yun ang aking really happy childhood memory. Napakahaba. Music genius yung si Cindy. Example. Ikaw ba, Steph? Ako, parang ang layo tuloy. Sobrang simple lang yung akin kasi, syempre pag bata may routine ka, 'di ba? Tapos, yung iba, ayaw nila na kapag matutulog para mag-siesta. Pero ako gustong-gusto ko kasi ito yung pagkakataon para sobrang corny nito. Pero makikinig ako sa AM radio. Tapos, papakinggan ko yung radio drama. Naalala ko pa yung title, Sementadong Gubat. Sabay-bayan ko siya. Tapos, yun yung, actually, yun yung naging interesado ako sa mga kwento, no? At kung babalikan, parang maalala ko yung moment na mag-tune in talaga ako, higa ako para matulog, tapos makakatulog habang pinapakinggan ko yung mga storya. So, yun yung pinaka naalala ko habang tinanong mo. Yan. So, magaan yung parang yung childhood, gano'n. Eh, ikaw? Ako? Ikaw. Medyo sentimental. Parang, Okay. since nga kasi separated na yung parents ko, siguro yun rin yung memory na nami-miss ko. Na parang every Sunday, sabay-sabay kami sisimba. Oh. Then after, magkakain kami kung saan man, sa mall or sa restaurant. Tapos yun, parang for me, yun yung nag-define ng childhood ko na, ito yung family. Ang sarap lang. Only child ka. Hindi, dalawa kami ng kapatid. Okay. So yun. Oh, ang heartwarming naman nga ng mga... Biglang naiyak yung simula pa lang. Pero amazing na parang kahit sobrang tagal na age reveal, parang yung mga memories natin ng bata tayo, nakikip pa rin natin talagang patuloy na namamahay sa atin. Pero, ano kayong pagiging bata? Like, how is it like talaga sa inyong experience? Ako siguro mauna na ako. Nung bata ako, ayoko nang maging bata. Kasi kapag bata ka, ang daming bawal, no? Kami, sa loob lang kami ng bahay kasi yun yung tatay ko, nasa abroad siya. So, yung nanay ko lang yung nag-aalaga sa amin. Tapos, feeling ko na overprotective siya sa amin. So, sa loob lang kami ng bahay, di kami nakapaglaro sa labas. Tapos, para sa akin, feeling ko nakulong, may feeling na gano'n na wala bang ibang pwedeng gawin kapag bata, no? So, kaya gusto kong maging matanda nung bata ako. Kasi nakikita ko yung matanda, ang dami nilang ibang ginagawa sa labas, ganyan. Mas gano'n. Ako pa ba? Similar din kay Steph. Naalala ko nung bata ako, excited ako maging 18 years old, 23 years old. Kasi sabi ko parang, exciting. Lalo na yung idea na
magagaon ka pag birthday mo. Pero nung dibo ko, hindi naman ako nag-ganon. Kasi yung bata ko na parang, gusto ko na maging matanda kasi parang pwede kang mag-desisyon. Na parang hindi mo kailangan magpaalam. Tapos ngayon parang ayoko pala pa. Ikaw ba, Cindy? Gusto ko naman nung bata ko, except for yung kailangan mong paalam, di ba? Pero, or hindi ka papayagan to parties, ganyan. Pero, other than that, dahil hindi naman controlling yung parents namin dun sa yung activity namin. O baka naman yun lang yung feeling ko. Kasi pag bata ka, di ba, yung mundo mo talagang yun lang din sa bahay. Tapos enjoy naman ako na staying at home, reading books and all that. Yikes, reading books. Yun yung mga ginagawa ko. Music, books. Kasi syempre, lumaki ako during a time, and diba, yung 70s, 80s, diba, na wala pang internet. So talagang ang gagawin mo lang ay magbabasa, diba, music, magti-TV kung ma-TV ka. So, I really enjoyed that. Tapos, like you, nagmamadali rin akong maging older, no? Kasi gusto kong magawa lahat ng gusto ko. Pero, syempre, now, looking back, no? Parang gusto ko yung time na hindi ko kailangan isipin ko ano yung lulutuin. Right. Wala akong bills, diba? Kasi ang feeling ko sa sarili ko right now ay, ako pa rin yung little person na yun with bills. With bills and responsibilities at may mga, chikiting na kailangan asikasuhin na feeling ko dati. Ay, na ba ako yung chikiting dati? Yeah, so, yan. Speaking of chikiting, ano naman, like, how is it like yung mga chikiting sa paligid nyo growing up? Like, yung mga kasama nyo, mga ka-age, like, ano yung danas nila? Parang tingin nyo same din ba sa inyo? Or parang may kwento sila na parang, nag-struck sa inyo na iba yan sa kwento ko at nakaka-amaze or parang hindi mo lang malimutan? So, parang sa kapwa bata. Ang lente natin habang bata tayo. Ganun. Okay. May naisip ka na ba, Cindy? Oo, kasi di ba ang bata naman hanggang early teens, right? So, dahil yung parents ko ay ganyan, like you, ayaw kong payagan lumabas, di ba? Or maglakwatsa with friends from school. Luckily, yung aming village naman ay meron ako mga summer friends kasi summer nagkikita tsaka Christmas. And napaka-colorful din ng crowd na yun. So, yung isa dun sa mga naging friends ko noon, not the closest, mga sa kanila kasi syempre ngayon ko na lang na-realize, no, dahil OFW yung parents niya. Sila yung nag-run ng house. So, feeling ko, grabe, ang galing kasi older siya ng konti sa akin. So, I suppose nung early teens ko, mga 18 na siya. Tapos, syempre, pag pupunta kami doon, parang lagi may party, malakas yung music, yosi sila, minom, anytime gusto, hindi kailangan magpaalam sa parents kasi nga, sila lang. Tapos, pag merong kailangan gawin na errands na minsan sumasama ko, meron silang honor, tapos syempre, magda-drive siya noon, diba? And then we would ride with her. Tapos pag minsan, dahil reckless young people kami noon, diba? Mamanel siya ng super bilis. Tapos, nagganon-ganon yung aming subdivision, yung parang hilly. Tapos kami, taon-taon naman kami kasi hindi ko rin naisip na pwede pala kami ma-aksidente. Mga ganyan, diba? Tapos, syempre, nag-stick out kami ng body parts dun sa... Because nga, it's parang gated na village. So, diba? Wala namang Pasinyo lang. Oo. Pero, yun, napaka-amazing nun sa akin before kasi parang, bata sila, pero may sarili silang control sa lahat ng aspects ng life nila. Na feeling ko, syempre, meron silang sariling challenges na hindi ko na-appreciate at that time dahil talagang alone sila. Pero para sa akin nun, wow, diba? Sana ganyan, diba? Hindi man sa ayokang nandyan parents ko, pero diba, sometimes talagang just, sana ako rin. Meron akong total independence. Yan yung isang nag-strike sa akin na as a young teen. Ikaw? Ako, siguro, meron naman syempre memories doon sa school, ganyan. Pero, ang pinaka naalala ko, sa bahay pa rin na memory. Although subdivision siya na medyo tahimik naman, ganyan, walang masyadong tao. Parang ang dark nito tuloy. Pero, madalas kasi nag-aaway yung
yung nasa kabilang bahay. Mm. Tapos ano naman, may makapal na walls naman, pero malakas talagang nagsisigawan, ganyan. Tapos, nasa skandalo ako every time na magmumurahan, ganyan. So, parang ibang-iba syempre doon sa very sheltered na, alam mo yun, hindi kasi kami ganun sa bahay eh. So, may contrast doon sa naririnig mo, doon sa nararanasan mo. Tapos, nagkaroon tuloy ng dating sa akin na yung mga batang laging lumalabas, kasi sila yung nasa kalye palagi. Yung mga batang laging lumalabas, sila yung mga mas may ingay, mas nag-aaway, tapos parang ito tuloy yung naging yung register sa akin na okay lang siguro na nasa loob ako ng bahay kasi lagi talaga silang nag-aaway. Tapos syempre, di ko din maintindihan kung ano nangyayari, pero may ganong environment. Tapos sobrang skandalo ako bilang bata na never kong naintindihan yung mga nangyayari. Naging friends mo sila? Nakakalaro namin sila ng ilang beses. Pero palaging ano ba? May time limit. May iwas din talaga eh. Kasi ewan ko, tumatak na rin sa isip ko, siguro kung paano din kami in-orient dun sa mga naririnig na huwag masyadong makipag-interact sa kanila. May ganun eh, no? At yun nga, nung bata pa to, no? Kaya lalabas din yung ang daming bawal, bakit ganyan. So, hindi ko sila naging friends, pero pag may party, syempre, invite sila, punta kami sa bahay nila pag may party. Siguro, maririnig yung mga kwento natin, no? Makulay naman yung iba-iba nating mga pinanggagalingan ko kung paano din tayo pinalaki. Pero nitong mga nakaraang taon, syempre, di ba, nung pandemic, yung mga bata, compared sa naranasan natin, ay literal na nakakulong sa mga bahay. Di ba, syempre, dahil may COVID, etc. Tapos babalik yung mga bata at tayo, no, sa mga face-to-face na mga aktibidad. Tapos parang may kakaiba, di ba? At makikita din yan, siguro personally ngayon na may anak, no? Mas maganda talagang makipag-ugnayan yung mga bata, makipaglaro, no? Sa iba pa, na nawala sa kanila for ilang years. So, actually, sesegue ako dito tungkol dun sa sulok batibot, no? Kasi, kung papaano tayo pinalaki ng mga magulang natin, and ma-realize natin kahit paano ngayon na may proseso tayong mga bata no? Tapos may venue din sa mga interaction. Pero papaano kaya makakapagtulungan sa iba pang mga magulang, no? Sa kapwa mga magulang, lalo halimbawa yung context dito sa university halimbawa o sa mga trabaho. So parang yun, katulad nung pinag-uusapan natin ngayon na sharing tungkol sa childhood, no? Tuwing nagsusulok batibot, no, na bagong programa din ng DGO from last year, parang palaging culminating activity ito sa mga bata at sa mga magulang na pagpoproseso. Curious ako dun sa feeling na pag bata ka, tapos nadaling ka ng magulang mo sa workplace. Kasi ako, hindi ko siya na-experience. Though, sa amin kasi, yung tatay ko lang nag-work. So, yung nanay ko, we have all the time sa bahay na after school, kami magkasama. Tapos yung tatay ko, darating na lang mga gabi na, ganyan. Dun sa program ng Sulok Batibot, like, kumusta yung experience ng mga bata? And of course, yung magulang na, yun nga, nagpa-participate dun sa program. Siguro, mga target kasi ng Sulok Batibot yung mga empleyado, students, no, ng mga taga-UP. Tapos, dahil sa kawalan ng mga space, at saka syempre ng childcare provider, wala naman tayong ganun di ba? Yung, syempre may mga tagapag-alaga yung ng mga bata, lolo-lola, or minsan nag-hire talaga. Pero, kadalasan, walang capacity, financial man yan, o yung actual na human resource para doon. Madaming nangangailangan, tas walang space. Tas siguro, ugnay ko na lang din sa personal experience. OFW yung tatay ko, so hindi naman kami pwedeng sumama doon, di ba, kung nasa siya. Tas yung nanay ko, doon lang nga kami sa bahay. Siya yung nagmamanage ng bahay.
So, wala akong experience na naranasan tungkol sa pagpunta sa office. As in, foreign siyang lugar na parang pasyal mode siya kapag pupunta sa office, ganyan, ng tatay ko. Para lang, kunwari sa processing ng documents niya, etc. Ikaw ba, Cindy, lalo medical practitioner yung parehas mong magulang, no? Oo. So, yung mom ko, katulad ng inyong mga moms, nag-stay sa bahay, di ba? As traditionally expected, di ba? Yung dad ko ay isang doctor. Isa siyang physician surgeon. So, naalala ko, yung earliest memory ko na sumama ako ay sa PGH. So, naalala ko yung mga those paintings doon na later ko nalaman ay si Botong Francisco, di ba? I think yung mga paintings doon na I hope tama yung sinasabi ko. Pero anyway, yun yung, tapos feeling ko, ang laki-laki ng mga corridors, ang laki-laki ng place, dahil nga, balik kong tao. Although hanggang ngayon, balik pa rin ang tao. Pero, tapos, because ginagawa niya yun from time to time, sinasama kami, especially kung mapasyal after. So, yan, umupo ako dun sa table ng secretary niya. Tapos, syempre nakikita ko yung ginagawa na, di ba, after magpatingin ng patient, naglalaro ako dun sa mga equipment niya na later ko na intindihan na mga delicate pala. Tapos, nung tapos na ako mag-college, doon ko na-appreciate kasi feeling ko yung sweldo ko sa isang buwan, upo lang siya ng isang, tapos feeling ko, sweldo ka sa teacher, parang, doon ko na-feel yung sinasabi niya, gusto kitang mag-doctor. Parang, dapat ba ako sumunod doon? So, yun yung experience ko going to work. Dahil hindi naman siya 9 to 5. And then, doon naman sa maybe bringing kids to work, siguro dahil gusto namin to have control over our time. Although noon, frowned upon siya and ang tingin sa kanya ay irresponsible kasi nga the responsible thing would be to have a day job, 'di ba? Talaga. Dahil nagtutulong kami pero yan yung husband ko ay si kabring na musician, tapos yung mga jobs na kinukuha ko tended to be yung mga flexible na time. So syempre ang kapalit nun ay walang security ng tenure, 'di ba? Or mas racket mode siya. Pero lagi kong kasama kids ko. So dinadala ko talaga sila wherever. Kaya natutuwa ako dito sa yung current na setup na ngayon na mas free ang mga bata to do that. Kasi meron kaming difficulties dati doing those things. Parang lagi kaming flexible yung schedule, which kinasasaya namin. But anyway, going back to that, meron din times na industry work ako na kaya konti lang yung full-time ko until video. Kasi big na yung kids ko. So, the one time na naalala kong nagdala ko ng anak na workplace talaga na medyo rigid ay sa Makati, part ako ng management ng isang company. So, dahil walang mag-aalaga doon sa daughter ko at the time, parang hindi available yung mom ko or mom niya. And hindi talaga kami yung iiwan sa kung merong kasambahay. So, dinala ko siya. Tapos, syempre, medyo naging mas tolerant mga tao kasi nga, part ako ng mga boss. Pero, that same day, yung mga big boss na i-acquire yung company, dumating sila, tapos andun yung daughter ko, nabinigyan ko siya ng computer. Tapos, I think nanonood siya ng something, tapos nag-speak siya ng, alam niyo na, yung tunog Cartoon Network na pagsasalita ng mga bata. Tapos yung the higher na mga bosses, parang, bakit merong bata dito? So ako naman, sinabi ko na lang di ba, this happened at home, pasensya na. Hindi ko naman siya pwedeng igapos sa bahay at iwan doon. Di ba? So, pero I was really made to feel, di ba? So, I imagine, and nasa management na ako na hindi proper yung ginawa ko. Na ako naman talagang, hindi ko siya iiwan. But I imagine, kung hindi ako part ng management, paano na, diba? Yung mga sinasabing nilalagay sa ilalim ng table, diba? Yung mga ibang bata, baka ganun yung pressure. So, yun yung tumatak sa akin kasi lahat ng ibang workplace ko dahil freelance or open collar ay, diba? Nadadala ko talaga sila. Pero yun, that was one experience. Dito din sa UP, merong mga kwento na nasa ilalim ng table ng nanay at syempre yung mga tables natin hindi ganun kalaki. Diba? Tapos, dahil at may iba-iba pang mga kwento na
uuwi sila, medyo marami ng bukol yung anak kasi hindi siya syempre, kailangan niya magtrabaho, walang ibang mag-aalaga ng anak, so pinabayaan lang siya sa hallway, nadapa-dapa, ganyan. Tapos, syempre, wala naman din silang ibang ma-blame kasi walang mag-aalaga no? Tapos, wala ding space dun sa kanilang office. So, malaking bagay talaga na nami-meet ng institution o opisina yung needs ng kanilang mga empleyado. Tsaka syempre may mga batas na tayo, 'di ba? Public and private institutions man 'yan na dapat ay maglagay kayo ng child-minding facilities, no? So, kanina nabanggit mo yung bukol-bukol, no? Kasi di ba pag bata talaga, sobrang likot. May mga batang sobrang likot. And then may mga magulang na, uy, wag ka nga dyan, dyan ka lang sa pumirimi ka, ganyan. Kayo ba, like, kamusta? Like, dumating din ba kayo sa point na sobrang likot nyo or may ginagawa kayo na nagagalat yung parents nyo? Tapos, ayun, parang dumating sa point na, ito pala yung pagdidisiplina. Ako siguro, unahin ko na, no? Parang, nung bata kasi ako, hindi ako magulo talaga. Tahimik lang ako. Tapos, kung paano din pinalaki ang isang babaeng bata na dapat mahinhin, hindi ka masyadong maingay, tumatakbo-takbo, bawal kang masugatan. So, very limited lang din talaga yung mga aktibidad na play, na actually. Pero, so yun nga, hindi naman ako magulong bata, pero alam namin kung saan yung limitations, ang daming bawal. Verbal lang naman, pero kapag nag-away na kami ng kapatid ko, may onting parusa na papaluin, no? Or minsan, face the wall, ganyan. Tapos ilang minuto lang naman, pero mas dahil nag-away kami, ganon. Pero, yun yung mga pamamaraan kung paano dinidisiplina. Ibang-iba dun sa mga nababasa ngayon na magulang na ako na may positive discipline pala, hindi kailangan palaging pinagbabawalan, ganyan. Kaya yung pagmamagulang, may realization din ako na, din siya, no? Palaging magre-reflect ka dun sa mga nakagisnan mo at naranasan. Tapos sisikapin mong hindi siya i-translate dun sa maliit na batang inaalagaan mo at pinapalaki. Parang ganun. Kayo ba? Lalo ikaw, Cindy, may anak ka na rin. So, yung pakiramdam ko sa parents ko, meron kasing expectation siguro on their part na ganun yung pagdisiplina, yung namamalo, di ba? Although, growing up, no, meron dumating na point na na-realize namin na pag sinabi na ng dad ko na papaluin niya kami at ang ginagamit niya newspaper, hindi niya kami talaga pinapalo. So, pag igaganyan niya yung tabi namin, tapos maingay. So, na-realize ko yun kasi nung yung youngest sister ko na syempre, pag naging naughty ka, diba, tapos sasabihan ka talaga, tapos igaganan yung newspaper na sa tabi mo. And, ang lakas ng tunog niya. Tapos yung sister ko, dahil nga, naman syempre kasi parang lakas ng tunog. Pero hindi talaga kami napalo, diba? So, yun, tumatak yun sa akin. I found it amazing, no? Na while meron kaming feeling nun na dinidisiplina kami at may palo, hindi kami napapalo, diba? Meron lang, na yung semblance, kunyari ng gano'n. Ikaw ba, Ana? Kumusta ang pagdidisiplina sa'yo? Siguro, kung tama ang pagkakatanda ko, dahil puwang beses lang ako napalo. Isa sa nanay ko, isa sa tatay ko. Mas nakakatawa pa yun because yung napalo ako ng nanay ko ay dahil hindi ko kayang pumasok sa banyo dahil may malaking gagamba. Maliliit na ako sa school. Like, madaling araw yun. Tapos, hinampas niya ako ng walis. Hindi siya masakit. Like, pumasok ka na doon. Ganyan. Maliliit ka na. Kasi takot ako sa gagamba. Pero like, kung discipline, parang hindi yun yung method ng magulang ko. Mas sa sermon, na laging pagpapaalala, for example, sa damit, ayaw ng nanay ko na lalabas kami ng kapatid ko na mukha kaming gusgusin. So, kailangan, kahit bibili ka sa tindahan, disente yung damit mo, maayos, nakapagsuklay ka, kahit katabi lang naman yung tindahan. Parang, although, hindi ko alam kung, syempre may positive and negative effect siya sa akin. Pero,
kung tinitingnan ko naman siya na parang, okay, at least natuto ako na alagaan yung sarili ko at maging conscious sa ano bang pwedeng maging tingin sa akin ng ibang tao. Kasi, yun nga, pag lumalabas ako ng bahay, syempre, ibang espasyo na yung ini-enter ko. Ibang yung gagalawan ko. Kaya dapat maging conscious din ako dun sa environment ko. Kaya mas tingin ko habang lumalaki, laging nag-aano sa isip ko na kailangan iakma ko yung actions ko kung nasan ako. Kailangan yung words ko piliin ko kung sino kasama ko. Parang ganyan. Siyempre, parang medyo restricting kasi parang matmaya ka na sa self-conscious. Pero at the same time, parang okay, at least medyo, presentable kami na kapatid ko, gano'n. Siguro dito kayo papasok yung syempre tayo bata, tapos nako-compare yung sarili sa matatanda. Tapos iba pa, kasi tayo mga babae tayo Tapos may specific talagang mga pamamaraan at expectations ng pagdidisiplina sa atin. Tapos definitely, ibang-iba yung sa mga lalaki kasi wala kaming kapatid na lalaki, pero mapag-uusapan din minsan na bakit siya pwedeng lumabas, bakit si ganito pwedeng naka-shorts lang, or kahit yung movement ng katawan or yung tinig ng boses, lakas, ingay, no, nako-compare tuloy, no? Kasi nga nasasalin din sa atin yung mga ganong pagpapahalaga ng mga magulang na nakalungkot yun kasi kapwa bata mo, tapos nagkataong babae ka, tapos lalaki, mas onti yung rights mo, quote-unquote, or yung movement mo, no? Pero kayo ba, di ba parang kayo may anak na lalaki? So, paano yung pagpapalaki nyo ngayon? Parang, laki ba yung kaibahan dun sa pamamaraan kung paano kayo pinalaki? Or may mga adjustment? Kung yung ba yung tawag dun? Grossing. Wala kasi akong brother, so hindi ko rin alam kung, di ba, how we would have been treated kung meron akong brother. Pero, sa disposition ng magulang ko, ang nakita ko talaga, lumaki ako nang wala akong concept, kunyari na hindi okay yung mga gays. Yan, lucky yan. Kasi, alam ko lang, they also had gay friends, and kaya, ang pagka-normalize nun sa bahay namin was, walang discussion on, gay siya pero okay. Yung walang ganon, di ba? Alam ko lang na yung ibang doctor friends are gay, and then they're great, di ba? So, nakakasama namin and no explanation. Tapos syempre, napaperceive mo naman yun di ba? Somehow na, di ba, as a child. So, iniisip ko, tapos meron kaming chores, di ba, syempre. So, iniisip ko, siguro, hopefully, di ba, kung meron akong brother, ganon yung pagpapalaki. Pero, anyway, nung high school ko na lang na naramdaman yun at school, yung tungkol dun sa kaibahan ng treatment sa males and females and LGBT. Tapos siguro growing up din, di rin ako ever sinabihan ng what I can't do or what I can't be. Pero naramdaman ko, nung high school ako, nasasabihan na ako ng what I can't wear. Tapos lagi siyang on the side ng protection. Tapos hindi ko yun maintindihan kasi nga, di ba, bakit may resentment akong gano'n na bakit hindi ko pwedeng gawin yung gusto ko, bakit daw makauwi ng late kung gusto ko, lagi na lang may safety issues. So, later yung pagdodon ng mga bagay na. But anyway, yun yung sagot doon sa first part. And then yung bringing, raising kids, no, pakiramdam ko, there might be some mga residual na siguro dahil sa pagpapalaki sa amin ng husband ko na baka lumalabas sa methods namin, di ba? Lahat naman tayo nagre-recover lagi sa patriarchy, di ba? Pero very conscious kami dun sa pareho yung roles ninyo sa bahay in terms of meron kayo pare-parehong chores, di ba? At hindi kami nagdi-distinguish dun sa panglalaking chore to or pangbabaeng chore ito. Talagang lahat sila merong schedule sa dishes, di ba? May schedule sa feeding the cats, di ba? Tapos lahat kailangan matuto sa paglo-laundry, ganyan. Pero doon ka na lang din nalaman, di ba, na yung husband ko kahit
maalam naman siya sa sariling, naalagaan sarili niya, di ba? Yung mga mag-chores siya dahil nag-dorm siya. Na ganun yung pagpapalaki sa kanya, later on na kwento na alam niyang gawin yung mga bagay-bagay niyan. Pero ang expectation niya sa sister niya. The chores, di ba? And which I kind of saw nung married na kami, naka-encounter ko yung mom niya, tsaka yung sister niya. Pag siya, ang expectation ng mom niya, upo ka na sa dinner table. Tapos, yung sister, lika dito, gagawin na natin ito. Tapos, so nakita ko na, may gano'n, meron yan. Oo. Pero 'di ba parang sa onting alam natin tungkol dun sa children's rights, parang yung matatanda dapat yung nagbibigay ng enabling environment sa mga bata para i-explore lahat, 'di ba? Kasi yun nga paglalaro ang pamamaraan nila para i-explore, matuto. So yung mga pag-limit sa mga activities, 'di ba? Or pagsabi na yun nga bawal ito pang babae panlalaki lang to. Stunt ba to ng ating learning o ng ating growth, 'di ba? Kaya din sana at sinisikap din bilang bagong nanay na actually conscious din ako na papiliin yung anak ko ng mga pambabae panlalaki na nakalakihan natin pambabae panlalaki lang. Tapos tuwang-tuwa din ako isang beses nung nagkaroon ng interest si Lucio sa Bini. Tapos sasabihin niya sa amin, Nanay, gusto ko nung damit niya. Tapos, yung malaking flower. Tapos sabi ko, sige, maghanap tayo. Ganyan. So, yun, nakakatuwang makita mo din kung paano ina-explore ng bata yung mga interest niya eh. Kasi bago lang din sa akin yung ganung i-indulge mo yung bata na, ay, oo nga, okay naman yan, diba? Kanina, Steph, nabanggit mo na yung tungkol sa children's rights. Dito ba sa Pilipinas, nabibigyan ba talaga siya ng pansin? Ako, ang tingin ko, syempre batay dun sa danas sa sulok batibot, sa mga nakaka-ugnayang mga, at least empleyado dito sa university tsaka communities, parang kapag hindi nakakamit nung mga magulang nila, mga pamilya nila, yung basic rights, malamang sa malamang, yung karapatan ng mga bata ay nasasantabi din. Siguro simple na lang, bakit ba dinadala ng mga magulang yung mga anak nila sa office, di ba? Kasi walang opportunity para sa childcare. Pwedeng dahil sa pinansya nga, dahil sa kawalan ng facility or walang suporta sa immediate family members. Tas, sa tingin ba natin, nararanasan yun ng mga mayayaman na kayang mag-hire ng alam mo yun, talagang chaperone o meron talagang nakatutok sa kanilang mga anak. Manggagaling din yun sa mga magulang na hindi na kinakaya na isang trabaho na lang, isang magulang na lang ang magtatrabaho. Kasi sa daming mga gastusin ngayon, mga pagtaas ng presyo ng everything, kailangan talaga dalawa na ang nagtatrabaho at kailangan sa dalawang magulang na nagtatrabaho na yun, doble-doble pa yung tatrabahuhin nila. So, pwedeng sa maaring mapupunan nila yung pangangailangan sa maayos na pagkain, pananamit, pero yung ilang mga oportunidad sa bata para siguro makapag, magkaroon ng maayos na espasyo, magpahinga, di ba? Yung after school, mapapagod din sila kasi kailangan dalhin ng mga magulang sa kanilang mga trabaho or maapektuhan din ito yung relasyon ng mga magulang dun sa kanilang anak dahil sa kawalan ng oras, gano'n. So, mas general ko siya nakikita. TLDR, kung ano yung sitwasyon ng pamilya at lalo kung nasa mas dukha na mga pamilya, mas hindi nakakamit ng mga bata yung kanilang mga karapatan. I agree. Oo, I agree. Kasi malaki talaga yung effect ng estado ng pamilya, di ba? Economically. Kasi nga, dito, ito yung nagde-determine ng mga factors na kailangan mong the factors that you need to deal with. For example nga, kung ikaw ay nagtatrabaho at walang mag-aalaga dun sa anak mo, either mapipilit na kang iwan siya or dalhin siya. Di ba na merong mga
sariling advantages and disadvantages. Pero kung hindi naman nga open yung workplace dun sa pagdala mo ng anak mo or kailangan kanyang hintayin ng hanggang gabihin ka, di ba? Then, certain children's rights such as yung kumpleto yung pahinga niya, di ba? Na hindi, ayun, yung pahinga, di ba? Yung not being on the road, 'di ba, ng gabi na, 'di ba? Syempre meron namang specific na rights na that correspond to that. Pero 'di ba, may mga certain situations na you're forced to deal with, sorry, kasi yun yung sitwasyon, 'di ba? Tapos yun din kung hindi ganun kalaki yung income or kahit malaki yung income mo sa taas ng mga bilihin, 'di ba? Yung gusto mong kompletong-kompleto yung lahat ng napaka-nutritious na food na mabibili mo na dahil napipilitan kang magtipid, 'di ba? So through no fault din ng magulang, meron ding mga ganong sitwasyon. Tapos meron din naman yung mga siguro yung that have to do rin with the decisions of parents. For example, kahit na mahal at talagang alaga yung mga bata, meron ding tendency na hindi sila bigyan ng voice, di ba? But when you're young, di ba, talagang totoo naman kailangan ng guidance, totoo naman na kailangan ng advice, di ba, parental, di ba, yung na pag ma-manage sa kanila. Pero meron ding instances when hindi ka talaga tinatanong, di ba, kung ano yung gusto mo or ano yung tingin mo sa mga bagay-bagay. Because ang tingin sa'yo, not as a person, I suppose, na incapable ka, but as a young person, as a kid, di ba? Or assumed na wala kang desisyon, di ba? Ikaw contributed sa decision. So, I guess may degrees yan kasi may mga iba na leaning towards the malicious na hindi ka talaga pwede. And then may mga iba naman na talagang ay bata yan, di ba? So, hindi ka dapat heard, di ba? Especially when you're a girl child. Right? So, I think, ayan, a number of factors, diba? Economic and then cultural, of course, diba? And yung Filipino values related. Like, pag ito'y dalagang Pilipina, kahit matanda ka na, huwag ka magsalita, ganyan. Diba? Ayan. So, what do you think? Maalala ko lang din, kasi syempre, familiar naman din siguro yung mga nakikinig sa atin. At syempre tayo bilang bagay ng UP community. Aware tayo dun sa kalagayan ng Palestine, di ba? Tapos, syempre, ang lalanong nangyayari dun sa Palestine. Tapos makikita natin yung mga imahe ng mga matatanda. Syempre, pati ng mga bata. Mabibring up kasi ito dun sa sulok batibot. Mabibring up siya ng bata. Aware yung bata dun sa kalagayan ng kapwa niya bata na sa Palestine. So, may mga ganong kalagayan din na isang lipunan talaga, no? Isang bansa, yung tinatanggalan ng rights, yung hindi talaga nakakaranas ng mga karapatan nila. Kasi, nasa sitwasyon silang napaka-vulnerable, no? Yung right to life ay basic right, no? Kasi pinaka-una ay hindi pa nila mabigay, hindi na ma-enjoy ng walang takot, di ba? So, may mga ganun din tayo. Oo. Ganun din yung pagtingin ko. Na parang I don't think people talk about rights, karapatan, ganyan. Pero parang akala lang nila na yung karapatan ng matatanda ay nag-apply automatic sa mga bata. Hindi, parang very rare siguro. Or siguro may nakakaalam naman, pero not everyone knows na, may special set ng rights, specifically for children. Ako, siguro, since as a teacher and as an advocate ng Sports for All, nakakalungkot na parang, Diyos ko, palala yung problema ng edukasyon. At ang dami dumadami rin yung mga batang hindi na papadala sa schools, hindi nakaka-receive ng quality education, or kung may mga schools man, for example, sa mga students with disabilities, hindi lahat ng schools ay ready na makapagbigay ng accommodating facility. Even the teaching strategies, not all teachers are equipped to teach children with special needs. So parang, nasa usapin din ng pag-priority, siguro ng gobyerno, kung
like, paglalatag ng plano para paano ba natin proprotektahan at pangangalagaan itong mga batang to na, well, sabi nga nila, ay future ng ano, diba? Ng bansa. Maalala ko lang, yung children's rights, universal yan diba? Tapos, maalala ko lang yung malaki yung budget na mawawala doon sa public hospitals. Na sobrang, kwento ko na din to na-share ko na sa Sulok Patibot, pero pinaka-heartbreaking sa akin yung parang napakalaki ng kinaltas doon sa funds ng PCMC, Philippine Children's Medical Center. Tapos ito yung kilalang hospital, public hospital para sa mga bata. Tapos nasa Maynila lang siya, nasa NCR lang siya. Tapos ang kinikater na to ay yung mga bata na salin lahi mo. Ito yung mga susunod na taong bayan, di ba? Na magpapagana sa bansa natin. So parang nakakainis lang kasi yun nga, babalik tayo doon sa paano ba natin tinitingnan yung mga bata sa usapin ng kalusugan, sa usapin ng eskwelahan, no? May education crisis, no? Yung iba pa yung economic kasi pinag-usapan nga natin kanina kung ano yung kalagayan ng pamilya or ng lipunan, yun din yung kalagayan ng bata. So, mukhang marami pa tayong kailangang trabahuhin para mas maging magandang lugar yung lugar natin, no? Ito yung Pilipinas, ganyan, mga opisina natin, schools natin, na para maging malusog siyang lugar para sa mga bata, no? Natatandang may maayos na set ng mga values at actually kahit yung pangangatawan, 'di ba, kalusugan. Ayan. Tsaka kahit na yung rights of the child, 'di ba, merong separate discussion, no, and things to contend with, 'di ba? Yung larger picture ng pangalaga sa human rights ng lahat because, 'di ba, yung kunyari, yung sinasabi natin kanina na kapag ang pamilya ay maliit yung income or wala silang kakayahan na ma-hire, 'di ba, dun sa matataas na trabaho, 'di ba? Then napipilitan na magluto yung mga anak or hindi sila well-fed, napipilitan magtrabaho ng mga bata, 'di ba? Tumulong sa mga magulang, maging part ng family labor. Napipilitan yung iba na yung kanilang mga anak ay nasa kalye. Diba? Dahil walang nagmo-monitor, di ba, some of them live on the streets, some of them work on the streets, and some of them are just out there sa streets, di ba? Tapos, yung situation din na may mga ibang pabaya sa mga anak siguro, that's one problem. Yung mga iba naman, wala talaga silang choice, diba? Plus yung social cost din, diba? Family cost nung kailangan mong umalis ng bansa para magtrabaho. So talagang parang connected ang malaking part nito dun sa pangangalaga sa sa citizenry, sa mga tao. Kasi nga, mas maalagaan ng mga bata, diba? Kung equipped, diba? In all aspects yung mga magulang. Na marami naman dyan ay talagang may care para sa mga anak nila. Pero, diba, merong mga ways na nababiolate ang rights ng mga bata dahil systemic ang mga problema. Tapos hindi imposible na halimbawa yung right to education, tas yung education na maayos na facilities, wala kang shortage ng mga classroom and teachers. Kasi nakikita naman natin yung mga images and reports ng iba't ibang mga bansa, tas kaya nila yon. Ibig sabihin, kaya din natin. Although, syempre, sasabihin third world tayo. Pero, nasa din siya, pagpa-prioritize at allocation ng mga, pondo, diba? At saka welfare ng mga mamamayan. Ang dami nga nating pera, nagagastos nga in 11 days. Oo, mga confidential funds na yan. Ayan, dahil napag-uusapan na natin yung lugar o yung estado ng lipunang ginagalawan natin ngayon, would you bring your batang ikaw sa present time? Ikaw nga mauna. Kaya nga pinaupo sabi ko Yes and no. Pwede ba yun? Pwede naman. Well, yes kasi I remember being a kid na Beatle freak kasi ako. Na miss ko sila by a decade kasi pinanganak ako ng
reveal ang aking age, 1969. So, di ba nag-break up sila that year or the next year? So, as a child growing up na mahilig sa Beatles, wala talagang access to any magazines, photos, yung wala pang cable TV noon. So, di ba, talagang habulin mo lang even the radio na shows na merong Beatles songs, Sundays lang. Kaya, kung given na ganito na ngayon, no, na konting type mo lang at pag-google ay makikita mo na lahat yan. Feeling ko ang laki-laking treat niyan for me as a kid, no, to have access to. Yan lahat ng videos nila, yan ang lahat ng photos nila. Ang daming perks nung the technology available now para dun sa mga gustong-gusto ko ma-access as a kid na hindi talaga ma-access. Ang sigurong reason na ayoko was it was hard enough growing up as a teen. 'Di ba na yung pagiging adolescent, 'di ba? Pagiging conscious sa body, conscious sa sarili, 'di ba? So, yung niisip ko talaga yon yung karanasan ng mga bata ngayon at kayo bilang mga young adults na growing up with social media, 'di ba? Na talagang iba rin yung challenges nun. Kasi noon ako pag merong bully or meron mga comments sa akin on my body, pag uwi ko maiwan kayo sa school eh. Pero ngayon mga bata, di ba, dala nila yung phone sila and they cannot escape it. Doon naman sa politics part, well, growing up kasi, I grew up ng martial law. So, when I was 16, nasa EDSA ako noon, napunta akong EDSA. So, you can just imagine yung pagka-loka ko na talagang nandito na naman tayo ulit. Di ba? Parang with another Marcos administration with the same, di ba, sort of corruption na nangyayari. At yung circus right now ng away ng mga pamilyang parehong merong reputation for extrajudicial killings, di ba? And corruption. So, yun ang di ako sure. Kung dadalhin ko ba sarili ko or sabihin ko, same lang. Pero, for sure, yung the technology na meron, yan ang ma-enjoy ko. Ikaw? Ako, oo. Okay lang sa akin. Kasi, malaking bagay yung sinasabi mong access sa information, di ba? Tapos, pag may access ka sa information, para kasing kung binabalikan ko, parang bata akong takot. Maraming kinatatakutan, no? Maraming ding pinagbabawal. Tapos, kung mabubuhay yung batang ako ngayon, mawala yung walls na yun. Kasi may access sa information. Tapos, kapag may access ka sa information, madali ka na lang din makahanap ng mga kaparehas ng communities, no? At marami tayong iba't ibang communities. So, palagay ko, palagi naman na kaya ng batang, alam mo yun, lumaban sa kahit na anong context. Basta merong community na kakapalooban na i-encourage ka din, no? Kasi hindi ka nag-iisa, di ba? Hindi ka dapat tahimik lang, no? Yan, na-convince ako. Copy ka na yung answer mo. Yes, yes and yes na din. Ikaw. Ako 80% no. 80%. Yung percentage. No. 80% no, 20% yes. Yung 80% ko ay nanggagaling sa, kung ikukumpara ko kasi parang comfy yung buhay ko nung bata ako. Tapos parang natatakot ako na dalhin siya in this time. Siguro dahil medyo may kaya din kasi yung pamilya namin noon. Tapos ngayon parang ako na nagsusupport sa sarili ko. So parang hindi ko alam yung mararamdaman ko kung ipaparamdam ko sa kanya yung struggles of kailangan mo maghanap ng pambaon sa school, nung college, ganyan. Tapos siguro dahil wala na masyadong playground ngayon. Hindi kasi ako maglaro. So, kunyari, di ba sa mga fast food noon ay may mga slides. Mga play. Sobrang favorite naman yun ng kapatid ko. So, tingin ko parang hindi siya mag-enjoy dito. So, mas dun yung 80% na parang i-preserve mo na lang yung ganyang batang ana. Yung 20%, siguro
mas nanggagaling naman ako dun sa, but why not? The experience mo, baka it will make you stronger growing up, na parang dahil nga mas madali yung information access ngayon, mas open yung mga tao sa iba't ibang usapin. Baka mas mamulat ka ng mas maaga at mas meron ka pang makabuluhang gawin for the community. Actually, at this point, may gustong sumama sa ating chikahan. So, i-welcome natin ang ating special guest. Hello po. So, ako po si Angel. Fourth year student sa College of Arts and Letters dito, and nagsi-student assistant po ako dito sa Diliman Gender Office, and kasama po ako nila Steph sa Sulok Batibot. Ayan. So, ayun, yung same question din. Yeah, kung magta-time travel ang batang ikaw sa present, dadalhin mo ba talaga siya at anong memory bibigyan mo? Ako siguro, I think yes. Kasi naalala ko nung bata ko, both working yung parents ko. Kasi parang nung time na yun, hirap din sa money, ganyan. Ngayon, medyo mas nakaluwag-luwag na yung mother ko, hindi na nag-work. And yung father ko, mas may time na rin sa amin sa bahay, ganyan. So, I think ma-appreciate yun nung batang Angel na mas nakakasama ko sila ngayon. And siguro yung memory, kasi nung bata ko, studious din talaga ako. Pero parang nalulungkot ako nun kapag walang kumukuha ng card ko sa school kasi nga working sila both. So parang yung pinaghirapan ko, hindi ko makikita yung grades, ganyan. So parang siguro gusto ko mabigay yung memory na may kukuha ng grades ko, tapos if mataas, parang papakainin sa fast food or something. Ayun. Naiyak. Ayun. Naiyak din, hindi nakapagsalita. Yeah, ang ganda naman ng kwento. Ayun, salamat Angel, no? Grabe. Yung puso ko na antig. Parang hindi ko rin alam yung mararamdaman ko dun. Pero, kaya salamat sa pagbabahagi, ano. So, kay Steph at kay Cindy, natanong ko siya kanina, as in, na-mix ko yung question ko sa inyo at saka yung kay Angel. So, yun, kung bibigyan ng chance, mag-time travel, ang batang Steph, ang batang Cindy sa present, anong klaseng childhood memory naman yung ibibigay nyo? Ako, gusto ko na si Steph na bata ay makapaglaro dun sa mga playground, no? Na walang takot. Actually, kahit sobrang shelter niya, kahit nakagat ng lamok, ganyan. Diba? Parang hanggang ngayon ako. pero yung ganong, hindi ka natatakot na pag lumabas ka at maglalaro ay makagat ka ng lamok, magagasgasan ka, no? May iba kang makakausap, makalaro. Gusto ko yung Steph na bata ay tatakbo lang siya, okay lang masugatan, madumihan, ganyan. Tapos pag uwi niya ay hindi siya matatakot na may dumi siya o sugat kasi nag-enjoy siya at meron siyang mga bagong kalaro. Ako naman, siguro dahil pupunta sa world na meron nga, again, di ba, social media and this sort of connectivity na hindi tayo naka-unplug. Gusto kong siguraduhin na yung batang Cindy ay maranasan yung little joys na naranasan ko growing up ng yung nag-enjoy ng mga bagay-bagay na wala naman social media connection, like, di ba, the reading and the music and, di ba, yung watching, I guess, mga movies na may access nung panahon na yon, na trying out yung mga old physical media, yan. Kasi yung laki rin ng effect nun sa akin. And then also, yung nung naging teen na ako, nakikita ko kasi sa kids ko na talagang everything goes on sa GC, di ba? Maybe because galing sa pandemic nga, or maybe because after na magkita-kita sa school, kailangan umuwi, nasa GC sila. So, gusto kong siguraduhin na yung mga naranasan ko sa kid na, yun nga, nangangapit bahay, di ba? Kahit ba pinagbabawalan ka na magbabad, di ba? Iba rin yung nangapit bahay ka, di ba? To chat with your friends, you really actually have to go para makipag-chat sa kanila. Tsaka, yun nga, yung siguro dahil nung time na yun, yung subdivision namin ay mas konti pa yung tao, residents lahat, na talagang pwede kaming ayun nga, nagjo-joyride or naglilibot at
tumasali sa liga, 'di ba? At naghahatiran, 'di ba? Yung kung familiar kayo dun sa video ng Smashing Pumpkins, ano nga, 1979, that sort of life. Natawanan ako na. Google ko lang po. Feeling na, di ba, nag-drive around, di ba, nag-hangout, di ba, nag-skateboard or nagbabike, nasa kalye, di ba, na hindi exposed to dangers kasi nga, pero nasa labas. Yan, yung mga tumatawa dyan. Tignan niyo yung video na yun. Ikaw, Ana. Yung 80% na batang Ana. Yung memory siguro na bibigay ko ay dadaling ko siya dun sa favorite place ko ngayon. I mean, yung ice rink. Kasi nga parang hindi ko kasi din na picture ever na magiging athlete ako, na nasa ice pa. So, nung bata ko, hindi kami nakapag-ice skating. Matanda na ako nung natuto ko mag-ice skating. Siguro, nadaling ko siya doon, natutulungan ko siya mag-ice skating. Kasi, iba yung saya, yung gaan kapag nasa yellow ka. Like, it's a totally different world. So, yun, siguro. Oh. Paano kaya yung ating mga netizens? Mga netizens. Oo, kasi nagtanong tayo sa Facebook. Kung, same question, kung magta-time travel daw ang kanilang batang version ay anong childhood memory yung ibibigay nila? So, ayon kay Ken, bibilan ko siya ng maraming gaming equipments at maglalaro lang kami mandama. Sabi naman ni Glenmar, no? Pupunta daw sa lang Hong Kong Disneyland. Wow. Yes. May budget. One-way ticket. Sabi naman ni Abby, dadalhin ko siya sa mga lugar na napuntahan na ni Pot, my son, like PK, Kidzania, mga beaches, mall, parks, and museums, and tell her to choose the same path so I can have my poaching on the right time. Also, para kapag time ni Pot, magkikwento ko naman kay Pot na nakapunta din ako doon para same kami magnanay. Haha. No regrets kahit naging teenage mom. Love you, my little self. Ito parang similar sa akin. Sabi ni Ari, makipaglaro ako sa kanya lagi at gagawin namin ang mga bagay na hindi ko noon naranasan. Pero naranasan ko itong mga to. Tulad ng pagpapalipad ng saranggola, pag-akyat ng puno, ginawa ko yan. Chinese garter, kahit bano. At yung patintero, di ba? Ako yung pinaparaan na lang kasi Mother. kasi tawag dito yung hindi ako makaka-advance. Okay lang yan, palampasin yun. Etc. Ayan. So, I can relate. Sabi naman ni Trisha, dadaling ko siya sa beach dahil di pa siya nakakakita ng dagat at gagawa kami ng sandcastles. Oh. Trisha, may pag-ugnayan ka din. May ginagat ng vacation trip. Ayan, last naman si Hannah. Sabi niya, ipapasyal ko siya sa mga lugar na enjoyable, pero at the same time, makikita ang big changes sa ating kalikasan. So, habang nagsasaya kami, maipapabaon ko pa rin sa kanya na sana maging part siya ng pangangalaga sa Mother Earth. Environmentalist ang Yes. Hannah. Kapag talaga, meron tayong ideals para sa bata, magandang future yung gusto natin, no? At sana, maalala natin yung mga, kahit yung mga nakikinig sa atin na ipaglaban yung mga ganong ideal world, di ba? Yung mga ideal na kalagayan, hindi lang para sa bata, kundi para din sa atin sa ngayon, no? Right. Para sa bata at para sa bayan. Tama. Tumaglayan. Ayan, so na-share nga ni Steph, no, na marami pa rin tayong hope for the future. Sa kabila ng mga napag-usapan kanina na hindi rin magandang karanasan, sana hindi pa rin tayo mapagod na ipaglaban yung mas magandang future para sa mga bata at para sa bayan. Ayan. So, hanggang dito na muna sa episode na ito. Yes, Ana? Maraming salamat, Angel. Kung nagustuhan niyo ang episode natin today, ay huwag niyong kalimutan i-follow, i-like, i-subscribe ang Gender Radio sa Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcast at Spotify. That's Gender Radio.